Hallelujah. Ama naming banal, kapangyarihan sa lahat. Panginoon, Diyos ka na hindi nababago, Panginoon. Unang-una, Lord, ako po'y lumalapit sa Lord, humingi ka ng kapatawaran. Patawarin mo po ako, Lord, sa aking mga pagkakamali, sa isip, sa salita, sa gawa. Sinasadya ko man, Lord, o hindi, Panginoon, linisin mo po ang aking puso, isipan, at huwag mo akong hayaan, Panginoon. Salita ko na hindi ayon sa iyong kalooban, Lord God. Hallelujah, alisin mo po ang mga negatibo sa aking pag-isip. At ganun din po, Lord God, ilagay mo lamang sa aking bibig ang aking salitain sa oras na ito, Lord. I-bless mo po ang VR nito. Hallelujah, gabayan mo po ang bawat isa, O Lord God, na ang inyong presensya ang siyang aming maramdaman, O Lord God. Huwag mong hayaan, Lord, na pasukin kami ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. Alisin mo ang galit, tampo, hindi pagpatawad, O Lord Jesus. Hallelujah, patuloy ka po, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng inyong mga Lord God. Hallelujah. Tunay nga ang Diyos. Wala kaming magagawa kung wala po kayo, Lord Jesus. Kaya, Lord, hallelujah. Anointing ni Panginoon. Sabihin namin sa anointing, Lord God. Hallelujah. Ang inyong ipagkaloob sa akin. Hallelujah. At maging man, ang amo ko, Lord God, hindi nila ako distract. At ganun din po, Panginoon. Hallelujah. Sa VR nito, Panginoon, na hindi po ang pag-ibig, pagpatawaran, at pagsunod ayon sa inyong kalooban, Lord. Wala pong magaling at wala po din ang hindi magaling, Lord God. Kami ay pantay sa harapan ni Lord God at isa lang po kami yung utusan, Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito. Hallelujah sa mga kapatiran ko, Lord. Hindi pa po nakarating, Panginoon. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Upang sa ganun, Panginoon, sila po ay nakadalo sa oras na ito. Sa pangalan mo, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. At actually, mga kapatid, ang ating main verse talaga dito is Ezekiel chapter 33, verse 5. No? Pinapabasa ko lang lahat para po talaga maunawaan natin sa atin na talagang pag-usapan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat po, no, mga kapatid. Ang isa itong paalala sa atin, mga kapatid, no? Hallelujah. At I believe na tayong lahat ay maintindihan natin ang Ezekiel chapter 33 verse 1 to 20, mga kapatid. Ang background muna tayo dito sa Ezekiel, mga kapatid. Si Ezekiel, isang propeta. Siya po ay pinapadala po siya ng ating Panginoon maging watchman. Kasi sa Babylonia, mga kapatid, malapit ng salakay ng Jerusalem. Ang trabaho po ng watchman, pag may kaaway, ang gagawin po niya, mga kapatid, ay hipan po niya yung trompeta para magising lahat, no? Alam niyo ba yung trompeta, mga kapatid? Pag katulad dito sa dito sa ating area, hindi ko na babanggitin. 'Di ba? Pagdating ng kanilang time sa prayer, mga kapatid, mayroon talagang prayer na mayroong trompa, 'di ba? Hallelujah. Ito po yung katungkulan sa isang watchman, mga kapatid, no? Ito po ay isang praise God, hallelujah. Okay? Thank you po sa no? Ayan, sabihan niyo lang po ako mga Mas malinaw, no? Ayan. Ayan, okay. Salamat po sa message. Okay na ba? Okay, praise God. Naka-bluetooth kasi ako kanina, kaya salamat. Ayan mga kapatid, malinaw na nating mapakinggan ngayon. Praise God. Okay, doon tayo sa Ezekiel chapter 33 verse 1 to 20, mga kapatid. Isa po itong propita, no? Propita na pinapadala ng Diyos maging watchman. Kasi sa Babylonia, sabi ko na kanina, malapit ng salakayin ng Jerusalem. Ang trabaho ng watchman, mga kapatid, yun nga sinasabi ko kanina, nahipan yung trompeta para magising ang lahat, mga kapatid. Ito po yung tungkulin bilang watchman, mga kapatid. Ang anak ng tao, magsalita pag may tabak na dumarating, or tinatawag, mga kapatid, ba, inaatasan ng Panginoon si Ezekiel, hallelujah, dito, mga kapatid, sa buong chapter na ito, or buong verse na ito, mga kapatid, 1 to 20. Kung makikita natin dito sa verse 2, inaatasan niya si Ezekiel, mga kapatid, na bantayan mo, di ba? Sabi dito nga, mga kapatid, kung babasahin natin, ha,
Hallelujah. Ayan. Praise God. Ang sabi dito, at nagsalita ang Panginoon, dumating sa akin na nagsabi, anak na tao, salitain mo sa mga anak ng inyong bayan at sabihin mo sa kanila, pagkat aking dinala ang tabak ng lupain. Kung ang bayan ng lupain kumuha ng isang lalaki sa gitna nila at ilagay na pinakabantay nila. Ayan. Kung pagkakita nila ang tabak na dumating sa lupain, kanyang hipan ang pakakak at magbigay alam sa bayan. Praise God. Ito po yung tinatawag na pakakak. Yun po mga kapatid na trumpita. Trumpa. Kumbaga sa atin na trumpa, no? Yung magbaligya ng taho. May trumpa yan sila. Taho. Taho. Naman yun mga kapatid. Tama ba ako? Yan, no mga kapatid. Hallelujah. Gihalin tulad po sa isang namamaligya nagbibinta. Ayan, Tagalogin natin na to. Ayan, nagbibinta ng mga taho. Yung iba mga kapatid na sa palengke na isda mo diha, pati paning labasa. Di ba? Na mayroon din pong mga ginagamit nila yung trompa na para po sa mga paalala mga kapatid, di ba? For example, sa dagat kayo, meron tayong merong mga sign ba na, oy, wag na kayong pumunta dyan sa pinakalalim kasi mayroon na po dyan, malalim na po yan, hindi na po nyo yan kaya, di ba? Mayroon ganun mga kapatid. Yun po ang gagawin sa watchman. Amen? Hallelujah. Yung may trumpa na dala-dala mga kapatid, katulad din po yan, ihalin tulad natin sa lingkod ng Diyos. At hindi na natin ilayo pa ang story. Tulad din po yan ng ating mahal na Pastor Milper na nagdadala po din yan sila ng trumpa mga kapatid. Inilagay nila yan sa bao-bao. Minsan lagay nila sa taas yan mga kapatid. At doon nanghayo sila sa salita ng Diyos. Amen? Yan po ang buhay ni Ezekiel mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang aklat ni Propeta Ezekiel mga kapatid ay isinusulat noong panahon ng pagkabihag ng Israel sa Babylonia. Si Ezekiel ay isang pare at propeta na tinatawag ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe sa mga Israelitang ipinatapon dahil sa kanilang pagsuway. Okay, dito mga kapatid makikita natin na ang si Propeta Ezekiel mga kapatid, tinawag ng Panginoon upang ipahayag niya ang mensahe doon po, no, sa mga tao pinatapon dahil sa kanilang pagsuway. Nais ng Panginoon ibalik ang mga Israelita doon sa Panginoon. Kaya ang ginagamit niya kasi yung mga Israelita that time mga kapatid, sumuway na be. So, kumbaga mga kapatid, hindi na sumusunod. Hallelujah. Kaya may tatlong pangunahing layunin ang aklat ng Ezekiel mga kapatid. Unang layunin dito mga kapatid, ipahayag ng paghatol ng Diyos dahil sa kasalanan. Amen? Ipahayag ang paghatol ng Diyos dahil sa kasalanan. At pangalawa, tawagin ang bayan para magsisi. At pangatlo, magbigay ng pag-asa at magpanumbalik sa Diyos. Ito po yung tinatawag mga kapatid, sino ang gagamitin ng Diyos. At yung tao na ito ay tinatawag na the watchman. At tinatalakay natin ang ating watchman nito ay si Ezekiel, mga kapatid. Ang tawag pala sa mga propeta, yung mga nagbahagi sa salita ng Diyos, yung nagbahagi na magsisi kayo at magbalik loob kayo sa Panginoon. Kasi kung hindi kayo magsisisi, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, wala na akong pananagutan. Diba? Ganon si Ezekiel mga kapatid. Hallelujah. Yan po yung kanyang trabaho. No? Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, ang kabanatang ito ay isang mahalagang pagbabago sa ministeryo ni Ezekiel. Kung dati ay nakatuon siya sa pagbabala tungkol sa paghatol, ngayon ay muling pinapaalalahanan siya ng Diyos tungkol sa kanyang tungkulin bilang tagabantay ng Israel. Amen? Hallelujah. Pangunahing katotohanan mga kapatid, ang Diyos po ay naghahanap pa rin ng mga tagabantay sa ngayon na nagbabala ng mga tao tungkol sa espiritual na panganib. And I believe na hindi lang ako,
Hindi lang si pastor, hindi lang kayo nga nandito mga kapatid, naghahanap pa hanggang ngayon mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Kung mababasa natin mga kapatid, amen, praise God, sa talata chapter 1 to 7 mga kapatid, ang sabi dito sa 7 na po tayo, praise God, hallelujah, okay, 5 man to kanina, no? Sabi sa 5, narinig niya ang tunog ng pakakak at hindi pinapansin ang kanyang dugo ay sa kanya, sapagkat kung siya'y pumapansin ay kanyang nailigtas sana ang kanyang buhay. Amen. Ito po kung nakarinig tayo sa trumpeta. Amen. Nakarinig tayo na may nagtrumpet ba? Hallelujah. Ang makarelate dito yung mga nag-evangelize, mga kapatid. Dahil hindi man sila gumagamit ng trumpet, pero ginagamitan nila ng mic. At nandoon po yung, kumbaga mga kapatid, speaker, mga kapatid, na malaking speaker. Buhat-buhat nila yan. Minsan, nilagay lang nila yan sa jeep, or kung tingnan natin ngayon, pwede din ilagay nila sa pedicab, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yan po ang ginagawa sa mga watchman. Watchman baka ng tinawag ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ito po mga kapatid, dito po sa verse 7 na po, diretso na lang tayo mga kapatid. Sa gayon, ikaw anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Amen. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, ikaw nga anak ng tao ay inilagay ko na bantay sa sambahayan Israel. Sino to mga kapatid? Si Ezekiel, mga kapatid. Amen. Noong unang panahon kasi mga kapatid, ang tagabantay po ay nakatayo sa mataas na pader or turi ba, kung makita natin na yung bundok mga kapatid, nandoon sila sa tuktok, no? Yun po yung trabaho nila, no? Ang kanyang tungkulin lang mga kapatid ay manatiling gising at magmamasid kung may paparating na kaaway. Sino ba ditong nakaranas dyan na, sige, laro tayo mga kapatid, larong bahay-bahayan. Ay, ano ba yun? Yung mga kapatid, yung bahay na yung chinilas, tapos tatlo yan mga kapatid. Di ba may bantay dyan? Wala yan, hindi yan siya kasali doon sa pagdakip sa mga tao na kunin nila yung chinilas. May isa talaga yung tagabantay. Ganun din, no? Hallelujah. Sa palaro tayo is literal mga kapatid. Noon, tagabantay lang siya talaga mga kapatid, kasi kung hindi niya babantayan, sipain man yun yung bahay-bahay mga kapatid na chinilas na pinatindig ba, no? Mahilig ako dati yan mga kapatid, talagang pag larong pambansa ay number 1 ako doon, lalo na yung mga luksong tinik mga kapatid. Kahit maliit tayo, kaya nating luksoin, pero ngayon hindi na natin kaya, ayan, ganun na po tayo kasi matanda na tayo okay now mga kapatid. And then sabi dito mga kapatid, yun po yung panahon noon mga kapatid, no? Yung tagabantay ay doon po sila sa pader or sa tori or sa pinakatuktok mga kapatid, dahil ang tungkulin nila ay manatiling gising at magmasid kung may paparating na kaaway. Amen. Yan po ang trabaho ng isang watchman mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kapag may nakikita silang panganib, agad niyang hinihipan ang trumpita, no? Agad din yung pag may trumpita na mga kapatid, lahat yun gising mga kapatid, no? Upang balaan yung mga tao. Pabala ba, no mga kapatid? Hindi tungkulin ng tagabantay na pigilan ang kaaway. Okay, take note kayo ha. At maunawaan natin. Ang kaaway, hindi trabaho ng watchman mga kapatid na, wag kayong sumalubong dito. Okay, tandaan natin ha. Makuha natin ngayon. Okay, ang watchman po mga kapatid, hindi niya kayang pigilan yung kaaway. Pero nagbigay sign po siya sa panawagan, at yung gamit niya yung trumpeta na yun, na kung trumpet, yung tunog doon, kung ang lahat ay nagising, maging handa sila mga kapatid. Hindi tungkulin ng tagabantay na pigilan ang kaaway. Tandaan natin yan. Ang kaniyang pananagutan ay makita
ang panganib at magbigay ng babala. Yan lang po ang kanyang pananagutan. Pag nakita na niya yung panganib, mga kapatid, mag-alarm na yan, mga kapatid. Kumbaga, sabihan na dahil, mga kapatid, gising na kayo! No, mga kapatid, gawin niya lahat para magising na. No, mga kapatid, siguro mas malaki pa yung boses niya, mga kapatid, kasi imagine, trumpa, mga kapatid, tapos ikaw natulog, tapos kung yung joker pa yung trumpa, mga kapatid, na ilapit talaga sa tainga mo, siyempre gising, kapati kaluluwa mo, mga kapatid, no, yung time na yon. Ganito rin, mga kapatid, ang ating mga pananampalataya ngayon. Tandaan natin, ha, ang mga pastor, manggagawa, guro ng salita ng Diyos, mga magulang, at maging mga bawat Kristiyano ay tinatawag tayo ng Diyos upang maging espiritual na tagabantay. Tayong lahat ngayon tinatawag ng Diyos na espiritual na tagabantay. Kaya ang ating first point, ang tagabantay ay tinalaga ng Diyos. Okay. Ang tagabantay ay itinalaga ng Diyos. Pwedeng ako, pwedeng kayo, tayo ngayon na nandito, mga kapatid. Isa na ang pastor, manggagawa, guro ng salita ng Diyos. Even ang ating mga magulang, even ang ating mga kapatiran na nandito, mga kapatid. Tayo po ay, tinatawag dito, mga kapatid, tayo po ay isang watchman, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Halimbawa natin dito sa book, mga kapatid, si Noe, mga kapatid. Bago dumating yung baha, tandaan natin ito, maraming taon na nagbabala si Noe, mga kapatid, sa mga tao. Ngunit hindi sila nakikinig, di ba? Dumating yung baha at nalipol, mga kapatid, no? Nalipol sila. Ngunit naging tapat man si Noe, kaya si Noe, mga kapatid, nailigtas. No? Hallelujah. Anong ibig sabihin doon? Hallelujah. Kahit walang nakikinig sa atin, kahit binabas pa yung pagbahagi natin, mga kapatid, basta gawin lang natin yung ating pag-watsman. Hindi natin trabaho, baguhin natin yung kapatid natin. No? Paalalahanan lang. No, mga kapatid. Minsan masaktan tayo kasi sobra naman yung pangaral niya para namang hindi siya nagkakasala. Hindi, mga kapatid. Masasaktan man tayo kasi ginagawa natin. Pero kung hindi natin ginagawa, walang sakit doon. Amen, mga kapatid. Tanungin natin yung ating sarili. Gising ba ako espiritual? No, mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pamilya. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya sa buhay ni Ezekiel, mga kapatid, siya po ay tinawag na maging watchman. Diba? Sabi ko na, siya po ay meron siyang alarm, meron siyang trompeta. Patunugin niya yun pag makita niya yung kaaway. Amen? Katulad sa atin ngayon, mga kapatid, marami na pong nagbahagi sa salita ng Diyos. Bakit? Hallelujah, malapit na kasi pagbabalik ng Diyos. Pero marami pa rin mga tao na ayaw makinig. Marami pa rin tao, mga kapatid, na lulong sa bisyo, nalulung sa kanilang sigarilyo, inom, hallelujah, pambabae, panlalaki, mga babae, hala, walang kabanalan, mga kapatid. Tunay, totoo. Mga bayot, mga tumboy, hala, sige. Ang iba nagpapakasal pa, kahit ano pang gawin natin, hindi tayo ang makapagbago sa kanila. Amen? Hallelujah. Pero yung pagiging watchman natin, patuloy lang. Katulad tayo ni Noe, mga kapatid, na kahit tinatawanan siya, bakit naging ano na yata yan siya? Anong tawag dito? Kung baga, tinatawag na siyang buang-buang. Kasi, bakit siya naggawa niya na sobrang init? Habang ang mga tao, mga kapatid, busy kumain, nagpapakasal, nag-asawa, nag-anak, no? Yun po ang gawa nila. Hanggang dumating ang tawag doon lunok, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid,
Ang tagabantay ay dapat magbigay ng babala. Hello, church. Tanungin daw natin sarili natin, tayo po ba'y tunay tagabantay? Kung tunay, salamat, no? Sa talata chapter 3, 6 na lang tadiritso mga kapatid, no? Ngunit kung nakita ng mga bantay na dumarating ang tabak at hindi humihip ng pakakak, at ang bayan ay hindi napagbigyang alam, at ang tabak ay dumating at maghiwalay ng sinuman mula sa gitna nila, siya'y maghiwalay sa kanya kasama. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa kamay ng bantay. Okay, take note mga kapatid. Kung ang isang tagabantay ay hindi niya pinapatinog ba? Hindi niya hinihipan yung trumpeta mga kapatid, na nakita niya yung kaaway mga kapatid. Hallelujah. Ano daw? Sisingilin sa kanya. Talagang mabigat po ang parusa sa isang tagabantay. No mga kapatid? Ang katahimikan ng tagabantay ay maaaring magdudulot mga kapatid ng kamatayan sa maraming tao. Anong ibig sabihin? Kung ikaw isang pastor, kung ikaw isang propeta, kung ikaw may alam na sa salita ng Diyos, na natili ka pa rin mga kapatid na hindi nagsasalita, hindi mo isinishare sa inyong kapwa, sa inyong pamilya, hallelujah, anong sabi? Sisilingilin sa inyo ang buhay ng isang tao pag yan ay mamatay dahil hindi mo tinog o hinihipan. Ang ibig sabihin na hinihipan mga kapatid, hallelujah, kumbaga hindi mo binahagi ang salita ng Diyos. Yun po mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon dito na kung ang isang tao ay mamatay dahil hindi siya nagbigay ng babala, pananagutan ang tagabantay. Di ba? Kaya masaktan man kayo sa salita ng Diyos, masaktan man ako, durugin man ako, wala akong problema dahil gagawin ko lang ang pinagawa ng Diyos. No, mga kapatid. Yan po. Hallelujah. Ang ating Panginoon lamang, mga kapatid, ang tagapagligtas. Hindi natin kayang iligtas ang tao. Hindi natin kayang baguhin ang tao. Pero kaya natin i-share ang salita ng Diyos. Kaya kung bilang isang watchman tayo, mga kapatid, hindi na panahon ngayon na mag-urong tayo. Paalalahanan mo na yung mga mahal mo dyan, Sister Geraldine, kasi nandyan ka sa Pinas. Magdala ka na ng trumpeta at sabihan mo na yung mga kaibigan mo dyan, mga friend mo dyan, na magsisi na kayo, magbalik loob na kayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil sa ating palang mga kamay, sisingilin ang dugo ng tao pag yan ay mamatay mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, tayo po mga kapatid ay magpatuloy. Amen? Tayo po ay magpatuloy. Dahil pag once nang magpatuloy tayo po ay maligtas. Kaya sa ating mga buhay, nais natin mga kapatid na maligtas ang ating mga pamilya. Hindi tayo mga kapatid hindi tayo maghinto sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo maghinto mga kapatid na ipaalala sa kanila ang tunay o ano ba ang nais iparating sa kanilang buhay. Kaya sabi dito mga kapatid, okay, babasahin natin. Praise God. Hallelujah. Basahin natin mga kapatid. Ang sabi dito sa talata,
Okay? Praise God. Hallelujah. Nawala ako. May nag-message kasi. Okay. Sabi ito, Romans chapter 13. Basahin natin mga kapatid. Romans chapter 13. Basahin natin ang Romans chapter 13. Verse 14. Ang sabi dito mga kapatid, ang sabi dito, paano sila magsitawag doon sa hindi nila sinasampalatayaan? At paano silang magsisampalataya sa hindi na nila hindi nila napagpakinggan? At paano sila mangagkakinig na walang tagapag-aral? Amen? Kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, ikaw, ako, gagamitin ng Diyos na maging watchman. Kaya, huwag tayong matakot, ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Bilang watchman, praise God, at bilang tagapaghayo sa salita ng Diyos. Huwag tayong matakot, huwag tayong manghina. Kung meron ka namang alam, praise God, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, okay, sabi dito, praise God. Basahin natin mga kapatid. Marcos 16:15 o 16:15 mga kapatid. Ang dami kasing nag-message kaya yun na, wala tuloy ako. Praise God. Praise God, Mark. Alam ko naman na ano to mga kapatid. Pag may mag-message kasi na wala ako. Sige, dito tayo Marcos 16 15 o 16:15 mga kapatid. Anong sabi doon? At sinabi niya sa kanila, magsiayon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ibig lang sabihin mga kapatid, lahat ng kinapal. Hindi lang tayo mag-stay dito sa BR ng God is our strength. Kayo dyan na sa Pilipinas, hindi lang kayo mag-stay sa isang church. Kaya tama yung ginagawa sa iba na nagpalanog. Amen? Nag-Bible study sa iba't ibang tao. Basta tumanggap lang kayo kasi alam nyo ba mga kapatid, ang palatandaan na pabalik ang Diyos. Hindi lang yung tinatawag na lindol, hindi yung pime or gutom mga kapatid. Bagkus, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, yun, yung mga salita niya ay ipinangaral na sa buong mundo. Amen? Ibig sabihin, buong mundo, mga kapatid. Sabi doon, mga kapatid, and sabi niya doon, mga, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen? Yan po yung ating trabaho bilang mga mananampalataya at mga watchman. Amen? Kaya kung nagsimula na tayo, huwag tayong huminto. Amen? Huwag na kayong huminto. Kung ginamit na tayo ng Panginoon, huwag na tayong huminto mga kapatid. Kasi kung huminto tayo, kawawa tayo. Ang sabi pa nga niya mga kapatid sa John chapter, or James, praise God. Basahin natin mga kapatid. Hallelujah, para hindi natin madagdagan. Basahin natin ang James chapter 5. Chapter 5 verse 20. Ang sabi niya dito mga kapatid, ay alamin nito na ang nagbabalik o nagpapabalik loob ng isang kasalanan mula sa pagkamalian na naglakad or ng lakad niya ay maliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Okay mga kapatid. Kung, for example, nangaral tayo sa salita ng Diyos. Kung mayroon tayong mga tao na nag-backslide at bumalik sila mga kapatid sa ating Panginoon,
yung kamalian ng lakad niya, nagsisi siya mga kapatid, na iligtas mo ang isang kaluluwa sa kamatayan na yon, kamatayan ng kasalanan, at magtatakip yun sa karamihan nating mga nagawa dati na kasalanan. Hallelujah! Kasi nakita ng Panginoon dahil sa kanyang pangaral, maraming nailigtas. At yun mga kapatid, kalimutan ng Diyos yung mga kasalanan natin. Amen? Amen ba mga kapatid? Praise God. Halimbawa dito mga kapatid, si Jonas. Inutusan ng Diyos mga kapatid na magbabala sa Ninibe. Noong una tumakas siya, di ba? Tandaan natin. Pero ngunit, mga kapatid, kahit tumakas man si Jonas mga kapatid, siya pa rin ay sumusunod. Nagsisi pa rin siya nagsisi at di ba nung nagbahagi siya ng salita ng Diyos doon sa Ninibe, na kahit tinatakasan niya mga kapatid, hallelujah, di ba dahil lang sa isda 3 araw siya nakapagpasting siya, ang baho pa kaya doon sa lalim ng balyena mga kapatid, sabihin natin balyena, no? Pero bakit hindi siya namatay? Kasi ang isang tao, pag once na ikaw tatawagin ka ng Panginoon, kahit ano pang gawin mo, magpakamatay na ako, hindi ka pa rin mamatay, kasi malaki pa ang inyong calling dito sa mundo. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, tayo po ay inuutusan ng ating Panginoon na maging Jonas tayo. Yes, maging Jonas tayo, minsan natakot tayo, pero alam kong ibabalik tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nung nangaral siya sa Ninibe mga kapatid, anong nakita natin doon? Ipinapakita ng Diyos ang kanyang awa. Hallelujah. Praise God. Ano ay yung application doon mga kapatid? Ipahayag natin ang katotohanan mga kapatid na may pag-ibig. No? Pag-ibig sa kapwa. Nagkakasala ang kapwa mo, sister, iwanan mo na yan. Kasi nais mo man maligtas ka. Tanggalin mo yan, lagi kang galit. Tanggalin mo yan, kung magsisinungaling ka, may gagamitin ng Panginoon na watchman. Paalalahanan ka, pero wala talaga tayo, wala yang karapatan na waguhin tayo. Yung madali kang magalit, mayroong nagpapaalala dahil siya ay tinawag na watchman, mga kapatid. Ipahayag mo ang katotohanan, nagkakasala ka, sister. Huwag mo na yang gawin sa susunod. O huwag kang magtampo doon. Kasi isa siya na naging watchman eh. Kaya huwag ikompromiso ang salita ng Diyos mga kapatid dito sa mundo. Amen? Hallelujah. Una-una, ipahayag natin ang katotohanan na may pag-ibig. Kasi kung useless pa rin naman mga kapatid, kung nagbahagi tayo sa salita ng Diyos pero wala naman tayong pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Sabi nga doon sa Corinthians mga kapatid na anin mo man yung mag-speaking in tongues ka, pero wala ka namang pagmamahal. Aanhin mo naman yung, hallelujah, marami kang mahaba yung prayer mo, pero hindi pala mula sa puso. Sabi doon mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1, kung kayo'y magsalita ng wika ng mga tao at ang mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ako ay isang naging tanso lang ng tumutunog ng batingaw na umuungaw o umaalingaw-ngaw. Amen. Number 2, at kung magkaroon ako ng kaloob na paghuhula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalapit ko ang mga bundok sa mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Anong ibig sabihin ng pag-ibig? Amen? Sinasabi ni Apostol Paul mga kapatid, ano daw ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay may pagpahinuhod at magandang loob. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi na nangahili. Ang pag-ibig ay hindi na nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi mag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inaalumura or inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan. Kung sinasaway tayo dahil tayo ay namuhay doon sa kalikuan, pag-ibig yan.
Huwag tayong magtampo. Kung sinabihan tayo sa ating pastor, or huwag ka nang maging marites ha. O pag-ibig yan. Amen? Pabalay. Kasi sila yung binigyan, o tayong lahat ay watchman, mga kapatid. Hindi lang si pastor. Amen? Ang tunay na watchman ay hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagkikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinapaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ano pa? Number 8. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay magtatapos, maging ang wika ay titigil, maging ang kaalaman ay mawawala. Sapagkat, ang sabi dito mga kapatid, diretso na tayo sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13 mga kapatid, datapwat ngayon manatili sa ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Diba? Ang pag-ibig talaga pinaka-importante mga kapatid. Kung wala ba tayong pag-ibig mga kapatid, makapag-preside ba yan si Sister Cross? Kung wala kayong pag-ibig ngayon, makapunta ba kayo dito sa God is Our Strength? Mag-ano man kayo dito? Diba? Wala man kwentang pagpunta natin dito kung wala tayong pag-ibig. But, meron tayong pag-ibig ngayon. Amen? Hallelujah. Praise God. May pag-ibig tayo. Pag-click lang natin sa ating tinatawag mga kapatid na link, pagdalo pa lang natin dito kahit wala pang nag-invite sa atin, pag-ibig yan na nilagay ng Diyos sa ating puso. Ang gagawin natin, ano daw? Magbabala ng may malasakit at hindi may paghatol. Hindi yung maghatol ka. Amen? Magpabala lang tayo, hindi tayo ang maghatol. Pangatlong punto na mga kapatid. Ang Diyos ay nagnanais ng pagsisisi, hindi sa pagkawasak. Ang nais daw ng Diyos, mga kapatid, ay managsisisi, hindi para pagwasak, mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Nandyan pa ba ako? Narinig niyo ako mga kapatid? Akyat po kayo dito. Parang akala ko nawala na ako ba? Hello? Ayan, salamat Sister Geraldine. Nandyan ka, Sis Jeannie. Okay, Amen. thank you. Praise God. Praise God. Okay, patuloy tayo. Salamat po sa nandyan sa baba, no? Hallelujah. Salamat sa inyo mga kapatid. Okay. Sabi dito mga kapatid, praise God, sa number 3 na po tayo na punto mga kapatid, ang Diyos ay nagnanais ng pagsisisi, hindi ng pagkawasak. Nandito tayo, di ba? Ang nais natin na maraming maligtas. Hindi para tayo parangalan. Maraming mga taong makakilala ng Diyos. You are the watchman, mga kapatid. Ang sabi dito sa verse or sa talata 10 to 20 na po tayo, mga kapatid. Sa Ezekiel chapter 33, balik tayo sa ating key verse mga kapatid. Talata 33 or chapter pala. 33 mga kapatid. Verse 10 to 20 ang sabi niya dito. Ulitin ko lang, basahin ko mga kapatid ha. Sabi niya dito sa 10 mga kapatid, at ikaw anak ng tao, sabihin mo sa bayan ni Israel, ganito ang inyong mga sinasalita na sinasabi, ang aming mga pagsasalangsang at ang aming mga kasalanan ay nanasa amin at aming pinaglulupaypayan paano ngang kami ay mga bubuhay. 11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humihiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo
na mula sa inyong mga masamang lakad, sapagkat bakit kayo mga matay o sangbayan ni Israel? Grabe no mga kapatid. Ito yung tinatawag na watchman, si Ezekiel mga kapatid. Bakit kayo mamamatay sa inyong mga kasalanan? Bumalik na kayo, manumbalik kayo. 'Di ba? Yan po lagi nating maririnig, manumbalik kayo sa Diyos. Manumbalik kayo, magsisi kayo, katalikuran niyo na ang inyong kasalanan. Hallelujah. Ganun ang gagawin Jud sa true watchman mga kapatid. Hindi para sirain tayo. Hindi para mga kapatid i-judge tayo, kundi mga kapatid para magsisi tayo. Sabi sa 12 mga kapatid, at ikaw anak ng tao, sabihin mo ang anak ng inyong mga bayan, ang katuwiran ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kaarawan ng kanyang mga pagsalangsang, at ang tungkol sa kasamaan ng masama hindi niya kabubuwalan sa araw ng kanyang hiwalayan. Ang kanyang kasamaan ni ikabubuhay man ng matuwid ang kanyang katuwiran sa araw na siya'y magkakasala. 13. Pagka aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabuhay, kung siya'y tumitiwala sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, anuman ang kanyang mga matuwid na gawa ay hindi alalahanin. Tandaan natin mga kapatid. Hallelujah. Kundi ang kanyang kasamaan, ang kanyang nagawa, doon siya mamamatay. Namuhay ka na may kabanalan, tapos bumalik ka doon, gumagawa ka ng kasamaan mga kapatid. Hindi na alalahanin yung ating pag-serve dito na ilang taon na kayo dito sa God is Our Strength, tapos bumalik kayo sa mga mundo. Mga kapatid, hindi na yun alalahanin na ito pala yung kapatid, yung anak ko na dito sa God is Our Strength, ilang taon na ito. Pero, hallelujah, wala pa rin pagbabago mga kapatid, hindi pa rin makapagpigil, wala pa rin love, wala pa rin patience, wala pa rin pagbatawad, hallelujah. Kaya, ngayon mga kapatid, nandito pa ang salita ng Diyos. Kailangan nating pagsisihan natin mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Mahaba-haba ang ating topic, no? Praise God. Sabi dito mga kapatid, hallelujah. Kung ang isang masamang tao walang makapagsalita, anong tawag doon mga kapatid? Walang kasaysayan sa pagkamatay ng masama. Walang saysay ang taong mamatay ng masama. Anong ibig sabihin doon? Ang puso ng Diyos mga kapatid ay puspos ng awa. Hindi niya nais mga kapatid mapahamak ang tao. Hello? Ang nais niya mga kapatid ang magsisi sa kasalanan at bumalik sa Kanya. Yan ang nais ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi mga kapatid ay hindi lamang mga kapatid paghilak, pag-iyak o pagluha natin mga kapatid o paghingi ng tawad mga kapatid. Ito ay pagbabago ng direksyon natin sa ating buhay. At ano pa? Ito ay pagbabago ng direksyon ng ating buhay. At ano pa? Pagtalikod ng kasalanan upang sumunod tayo sa ating Diyos. Anong sabi sa basahin natin mga kapatid, 1 Peter chapter 3. Ang sabi niya dito, hallelujah. Okay, 1 Peter. Saan na yun? 1 Peter mga kapatid, ang sabi niya dito, 1 Peter, basahin natin. Hallelujah. Okay. 1 Peter, praise God, 3:9 mga kapatid. Sikan pala. 2 Peter chapter 3:9. Ang sabi niya, hindi magpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpanglibang ipinalagay sa iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay mapagsisi. Diba? Napakaganda, no? Ang ating Diyos talagang nais niya ang lahat na magsisi mga kapatid. Hallelujah. Lahat tayo ay magsisi mga kapatid. Kaya, hallelujah, may panahon pa. No? May panahon pa na magsisi pa ang mga tao ngayon mga kapatid na hindi pa bumalik ang Diyos. Hallelujah. Saka pa isara mga kapatid ang kaligtasan pag ang Diyos na talaga ang magsarado.
Hallelujah. Kung tao-tao lang mga kapatid, ay wala talaga yung karapatan isira ang salvation. Kasi kahit pa ikaw mamamatay ng Diyos ay may tawag ng Diyos sa'yo. Baguhin ka talaga kahit ayaw mo pa. Kasi kahit ayaw mo pang pumunta ng langit, kasi ikaw ay gumagawa ng mabuti sa harapan niya. Talagang dalhin ka niya sa langit mga kapatid. Kahit sabihin mo, dito lang ako sa mundo Lord. Parang ang saya ko na dito nagbahagi sa salita mo. Napakasaya kasi Lord na ginagawa ko ba, ginampanan ko ang aking mga tungkulin ko. Ayaw, wag mo muna akong kunin Lord, pero kukunin ka na ng Panginoon. Hallelujah. Wala ka ng iyak doon mga kapatid. Amen? Yan ang gusto natin eh. Yan ang gusto ng mga anak ng Diyos. Kaya tayo kasi watchman tayo. Hallelujah. Huwag tayong huminto. Praise God. Sabi nga ni Apostol Paul kay Timothy, 1 Timothy chapter 2, mga kapatid, verse 4. Hallelujah. Nang siya'y may pag-ibig na siya'y may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at magkaalam ng katotohanan. Amen? Praise God. Yan ang nais ng Diyos mga kapatid. Katulad na lang ng alibughang anak mga kapatid. Iniwan niya ang kanyang ama at ang lahat ng kanyang mga ari-arian mga kapatid. Nilustay niya ba lahat mga kapatid? Anong ginagawa niya mga kapatid? Nung bumalik siya mga kapatid, tinanggap siya ng 101%. Di ba? Ganun ang ama natin. Ganun ang ating Panginoon mga kapatid. Anong ibig sabihin doon mga kapatid? Yun ay naglarawan sa pusong magpatawad. Mapagpatawad na Panginoon na ating sinasamba ngayon. Hallelujah. Praise God. Kaya kung ikaw man lumayo sa Panginoon mga kapatid, handa siyang tanggapin tayo ulit. Handa ang Diyos mga kapatid na patawarin tayo. Praise God. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa mga mahal natin sa buhay mga kapatid, hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. May panahon pa tayong magsabi. Sabihin natin ang totoo mga kapatid. Patuloy tayong maging tagabagbantay sa mga tupa, sa mga tao na ipinagkatiwala sa Diyos sa atin. Amen? Patuloy tayong mahabag sa kanila. Patuloy tayong maawa sa kanila. Hallelujah. Maraming tao mga kapatid na palapit ng anong tawag doon mga kapatid? Maraming mga tao ngayon mga kapatid na papalapit na doon sa espiritual na panganib. Hindi nila namamalayan mga kapatid. Bakit? Hindi sila naging aware mga kapatid. Hindi naging aware ba? Kaya tayo mga kapatid, baka matanong natin sa ating sarili ngayon. Amen? Alam nyo mga kapatid, ang Diyos po ay hindi niya hinahanap ang pinakasikat o pinakamatalino na tao. Amen? Ang hinahanap ng ating Panginoon alam nyo ba kung anong hinahanap ng Panginoon? Yung taong laging gising at nanalangin. Yung taong matapang na magpahayag ng katotohanan sa salita ng Diyos. Yung may pusong nagmamahal sa mga kaluluwa. At yung taong handa na magbabala dahil may malasakit sa mga tupa, mga kapatid. Amen? Kaya, ang tunay na tagabantay mga kapatid, hindi lamang nanahimik yan. Kapag nakakita siya na mapanganib na mga kapatid, ang ginagawa niya mga kapatid, mapanganib na itong kaluluwa na ito, hallelujah, talagang kausapin niya yan. Sabihin, kapatid, parang lumayo ka na yata sa Diyos. Di ba pag may mawala, parang saan ka na, no, mga kapatid? Dahil mga kapatid, ang pag-ibig ng mga kaluluwa ang nagtulak sa kanya upang magpabala. Pero pag wala kang pag-ibig, hindi mo talaga i-rebuke ang tao na yun. Hindi mo talaga kayang i-share ang salita ng Diyos. Imagine mga kapatid, mag-share ka, walang nakakilala sa'yo. Daladala mo pa yung trumpa. Even si Noah mga kapatid, daladala niya yung trumpa, tinawanan pa siya. Tapos ikaw naman,
talagang madali ka lang din, ay, bahala kayo, maimpirno kayo. O kulang ka sa pag-ibig niyan, mga kapatid. Mayroon pa nga nangaral doon sa sakyanan, mga kapatid, na sinampal siya. Binigay pa niya yung isang mukha niya. Sige, sampalin mo pa. Talagang napaiyak ako na mga kapatid. Grabing sakripisyo. Dahil nga naman, what's man, pinili ng Panginoon para ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya tinawag tayo ng ating Panginoon para tagapagbantay. Maring may pamilya kang kailangan ipanalangin, mga kapatid. Kaibigan na kailangan natin akayin. Hallelujah. Huwag tayong manahimik. Tumayo tayo sa ating pwesto, mga kapatid. Magmamasid, manalangin, at magpatunog ng trumpita. Kung pwede, mga kapatid, magpa-speaker tayo, no? Yun po talaga pag nasa bahay ako, mga kapatid, talagang buto-buto ang akong speaker dito ba? Ano, mga kapatid, labi araw-araw ako, mga kapatid, nasa live, no? Pag nasa Pinas ako, nagla-live ako basta hindi ako umalis. Napakaganda talaga kasi pangarap ko ba na makalive ako tapos yung background ko ay dagat, no? Sana maging ganyan, no? Sister Geraldine, samahan mo ako. Praise God. Salamat tayo, Sister Geraldine. Nandyan ka pa. Huwag kang matulog muna, sisi. Sabi mo ba, mababawi kapag nandyan ka sa Pilipinas? Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Ba't nawala na yung dalawa dito sa taas? Ayan, Sister Popcorn lang. Nandyan pa ba kayo? At tapusin na natin to, eh. Nakikinig. Aw, Nakikinig lang ako dito ba? akala ko nawala ka na dyan. Salamat dahil nakinig. Sister Jean, salamat din, no? Maganda ka, Sister Geraldine, kasi mag-live ta, Sister Geraldine, no? Ayan, na si brother mo po, no? Ayan. Praise God. Okay, kasi hindi pa pala kayo natulog, mga kapatid, no? Hallelujah. Yun po, no? Ang ating The Watchman, mga kapatid. Hallelujah. Talagang tayo po ay sisingilin sa mga kaluluwa ng mga kapatiran. Kung English, the watchman is appointed by God. Number 1 na punto natin, mga kapatid. Unsa daw? Ano daw, mga kapatid? Number 1 na punto natin, the watchman is appointed by God. Pag appointed ka talaga, ina-appoint ka talaga ng Panginoon, hindi ka talaga magpahinto. Kung hinto ka man sa pagbahagi ng salita ng Diyos, nandoon yung kabigatan sa puso mo, parang hindi ka makatulog, gisingin ka ng alas 3, tapos sabihin mo, para man, ano ba itong nangyari sa buhay ko? Yan, mga kapatid, appointed ka sa Panginoon yan. Pag yan na talaga, kasi naramdaman ko yan eh, bago ako ginamit niya, parang ganun talaga yung naramdaman ko. Pero nung ginawa ko na, parang nawala yun, sakit, mga kapatid. Akala ko nga may sakit ako sa puso eh. Kaya yun, mga kapatid, appointed. Hindi lahat man, mga kapatid, na ina-appoint ng Panginoon na mag-preach. Pero ikaw, tayo ngayon na nandito, yung pag-share mo ng link, yung pagbahagi mo ng o pag-preside natin, appointed yan, mga kapatid. Na kung hindi ka makapag-preside, parang ang bigat naman, nakalagay ako sa schedule, hindi ko nagampanan ngayon. No, mga kapatid? Yan din, mga kapatid. Hindi lang po lahat ay preacher, kasi sino na naman ang makikinig kung lahat ay preacher, mga kapatid? Pangalawa, the watchman must sound the warning, mga kapatid. The watchman must sound the warning. No, mga kapatid, if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, pag hindi daw niya, yun ang ating pinag-usapan kanina. No? The watchman must sound the warning. Dahil ikaw isang watchman, mga kapatid, kailangan talagang higupin mo yun. Ano ba yun? Ano ba yun? Yung tayhupin mo ba? Ano ba yung tayhupin, brother mo? Ano ba yun? Yung tinugon ni mo, Jude ba? Patingugon mo ba? Ano ba yun, mga kapatid? Yung sa Tagalog yan, no? Hallelujah. Yung saysupon, di ba? Parang tayhupon na yata yan, Sister Geraldine, no? Hallelujah. Praise God. Kaya yung mga tao ngayon na ginagamit ng Diyos, talagang nandoon yung kanilang desidido nga magbahagi talaga sa salita ng Diyos. Kasi hindi pa talaga na i-share ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. And then, mga kapatid, pangatlo natin, God desire repentance, not destruction. No? Ang dinidesire ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay repentance. Hindi po tinatawag, mga kapatid, na distraction. Kung binabalaan ka ng Panginoon, mga kapatid, sa ating mga ginagawa na hindi ka ay-aya sa harapan ng Diyos,
Hoy sister, huwag ka nang mangangalunya. Hoy sister, hiwalayan mo yan kasi may asawa yan. Masakit yan mga kapatid. Pero, gawa lang naman yan ng Diyos talaga din. Kaya minsan, matigas yung ulo natin. Gawin ko to kasi masaya ako dito. Bakit siya ba'y nagbibigay sa akin ng kasayahan? O sige, go ahead. Importante, sinabi natin ang katotohanan. Pag once mali sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwede, Lord, pwede utangon ko lang. Pwede mahangyo, Lord. Dili, oy. Hindi natin pwedeng may magpambili na. Hindi mo yan mabibili yung kaligtasan natin, mga kapatid. Kaya ang mali talaga yan. Hindi pwede ang tama gawin nating mali. Ang mali gawin nating tama. Sa Bible. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Sa application na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Application natin, mga kapatid. Hallelujah. The Watchman. Number 1, mga kapatid, ang ating application, maging gising sa ating spiritual na kalagayan. Bilang tagapagbantay, hindi tayo dapat maging kampante, mga kapatid, o pabaya sa ating sa ating relasyon sa ating Panginoon. Dapat tayong manatiling matatag sa pananalangin, pagbabasa sa salita ng Diyos, at mamuhay ng banal. Amen? Ang tanong natin sa ating sarili, gaano ako kasigasig ngayon? O gaano ako, mga kapatid, gaano tayo ngayon nanalangin, mga kapatid? O baka mayroon pang bahagi sa buhay natin na kailangan nating isuko sa ating Panginoon. Number 2, mga kapatid, magkaroon ng pusong magmalasakit sa kaluluwa. Kung wala tayong pagmamalasakit sa kaluluwa, ano kaya yun? Ang isang tunay, mga kapatid, na tagapagbantay ay hindi nanahimik yan. Kapag nakita niyang may taong papalayo na sa ating Panginoon, sinisindan niya ng message. Katulad na lang sa ating owner sa Jacob. Hallelujah. Pag hindi niya makita, mga kapatid, sinisindan niya ng message. Talagang ikaw isang watchman. Hallelujah. Dati talagang ang sakit sa dibdib pag may mawalang kaluluwa. Hallelujah. Magkaroon ng pusong nagmamalasakit sa mga kaluluwa. Dapat tayong magkaroon ng malasakit sa ating pamilya, kaibigan, katrabaho, at kapitbahay na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Madam. Digiga bas, uswaya. Amen? Application, mga kapatid, ipanalangin natin araw-araw. Hallelujah, ang mahal natin sa buhay na hindi pa po naligtas. Amen? Number 3 na application, huwag matakot ipahayag ang katotohanan. Dahil minsan ay natatakot tayo, mga kapatid, na magsalita dahil baka tayo ay hindi maintindihan. Baka tayo tanggihan o baka tayo mapintasan. Pero ngunit, mga kapatid, ang tungkulin ng tagabantay ay magbigay ng babala ng may pag-ibig at katapatan. Lagi nating tandaan, mga kapatid, hindi tayo responsible kung tatanggapin o tatanggihan. Hindi natin pwede na baka tanggihan niya. No, mga kapatid. Okay, ulitin ko po, mga kapatid. Hindi natin responsible kung tatanggapin ba or tatanggihan ng tao na ang mensahe na ito. Ang ating pananagutan ang maging tapat sa pagpahayag sa salita ng Diyos. Na walang takot. Nasa Kanya kung tanggapin niya ang Panginoon. Nasa Kanya kung iiwan niya yung kasalanan niya. Nasa Kanya kung magsisi siya. Nasa Kanya kung iwan niya yung pagkababaero niya. Nasa Kanya kung iwan niya yung pagkapalakiro niya. Nasa Kanya kung magsisi siya dahil siya po ay naging tumboy at naging bayot siya, mga kapatid, dahil walang bayot, walang tumboy doon sa langit. Amen? Number 4, mamuhay bilang isang mabuting halimbawa. Ito po yung application natin, mga kapatid, bilang isang watchman. Ang pinakamabisang babala at patutuo ay isang buhay na nagbabago ni Kristo. Ang ating pananalita, ating ugali, ating pakipagtungo sa iba ay dapat magpakita ng liwanag na ang ating Panginoon ang ating maitaas.
Hallelujah. Ang tanong, nakita ba sa ating mga sarili, sa ating pamilya, o baka mga kapatid, ang iba nasa church, Christian kayo. Pagdating sa bahay mga kapatid, putsinta ng lalabas sa bibig, magalitin, walang pag-ibig, hindi nga magmano sa kanyang magulang. Baka sa church lang tayo Kristiyano. Hallelujah. No, mga kapatid, mamuhay bilang isang mabuting halimbawa. Number 5, mga kapatid, last. Hallelujah. Samantalahin ang panahon habang may pagkakataon. Amen? Dahil darating naman talagang panahon na wala ng pagkakataon. Hindi natin alam, mga kapatid, kung hanggang kailan ang bukas. Yung pagkakataon na para sa pagsisisi, bukas na ako mag-pray, bukas na ako magsisi. Habang may panahon pa, dapat tayong manalangin, maglingkod at magbahagi ng may pag-asa sa ating Panginoon. Amen? Kung tayo, mga kapatid, ay nilagay ng Diyos bilang mga tagapagbantay, tandaan natin, huwag tayong manahimik. Tayo ay tinatawag upang manalangin, magbantay, magbabala, at mag-akay ng mga kaluluwa patungo sa ating Panginoon bago pa mahuli ang lahat, mga kapatid. To God be all the glory. Hallelujah. Kaya huwag tayong matakot. Samantalahin natin ang panahon habang may pagkakataon pa. Amen. Sa BR neto, huwag kayong manahimik, mga kapatid. Sawayin ninyo kung ang isang kasama natin ay nagpabaya na sa kanyang pananampalataya. Hindi na nakikita ang Panginoon sa kanyang buhay. Even ako, kahit sino dito, mga kapatid. Kung lumayo naman tayo sa Panginoon, ibalik natin ang ating first love sa ating Panginoon. Tayong lahat ay magbantay sa ating mga kasamahan. Tayo ay mga watchman sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kung nakita natin ang ating mga sarili na lumayo na tayo, babalik tayo, Lord, patawarin mo ako. Magsisi ka, huwag kang lumayo. Dahil nakita mo yung sarili mo, marumi ako, Lord. Nakagawa ako ng kasalanan. Hindi panahon na ikaw ay ayaw ko nang bumalik, Lord, kasi nakakahiya. Huwag kang mahiya sa Panginoon. Huwag tayong mahiya sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya praise the Lord sa oras na ito. Hallelujah. Isa po tayong mga watchman, mga kapatid. Kung may isikil man, mayroon din pong watchman sa ngayon. Kung mayroon mang watchman, Sister Ramila naging watchman, tayong lahat tagabantay sa mga kaluluwa. Purihin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At sa oras na ito tayo po'y manalangin. Hallelujah. To God be all the glory. Salamat sa kanyang mga salita, mga kapatid. At tayo po'y manalangin na. Hallelujah. 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 Manandalian po tayong yumuko sa ating Panginoon at salamat sa kanyang mga salita na nawa ito po'y tumiti mo sa ating mga puso, isipan. Pag sa ganun, mga kapatid, maisip natin na isa pala tayong watchman. At ang isang watchman, kung siya ay hindi nagpabala sa kanyang mga kamay, sisilingin ang mga taong namatay na lang dahil hindi pinapaalahanan. Sobrang bigat na message ito, mga kapatid. Kung pagbulay-bulay natin ito, talagang masabi natin, nagawa kaya yan ni Sister Jeannie? Nagawa kaya yan ni Pastor Milper? Nagawa kaya yan ni Sister Geraldine? Praise the Lord. Masabi ko, mga kapatid, nagawa na yan natin dito. Amen. Hindi man totally na ating pamilya nagbahagi sa salita ng Diyos ay naniwala. Importante na bahagian natin. Kasi taga-tanim lang tayo, mga kapatid. Ang Diyos man po ang magpabunga. Si Apostol Paul taga-tanim, si Apollos taga-dilig, ang Diyos pa rin ang nagpabunga, mga kapatid. Kaya I believe, hallelujah, na tayong lahat ay pinapalakas sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, Lord God, Ama naming banal. Makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Hallelujah, salamat, Lord, sa inyong mga paalala sa amin, the watchman, Panginoon. Hallelujah, isa po kami, Lord, na inyong tinatawag, Lord. Hindi lang po kami tagapagkinig. Hallelujah. Lord, hallelujah, gawin mo po kaming isang tapat na tagabantay, Panginoon. Bigyan mo po kami, Lord, ng pusong mapagmahal sa mga kaluluwa, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po kami, Lord, ng lakas loob upang ipahayag namin, Lord, ang katotohanan, O Lord Jesus. At katapatan upang mamuhay, hallelujah, na nagbibigay luwalhati sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo po kami na nandito ngayon upang maging pagpapala
at magiging tagapagbabala, Lord, sa mga kapwa namin, Panginoon. Pagpalain mo ang BR na ito, Lord, ang owners, admins, members, listeners, na nandoon ang pagkaunawaan, Panginoon. At makita na maging good example kami sa iyong harapan, Lord Jesus. Lord, salamat sa iyong mga salita na once again, Panginoon, narinig naman namin, Lord, na pinapalakas mo kami. Hallelujah, na hindi po kami magiging tamad sa pagbahagi ng iyong salita sa buong mundo, Panginoon. Sa iyo namin itinataas ang gawain nito, Lord, at siliwan mo po na iyong banal na Espiritu ang aming napakinggan sa oras nito. Salamat din sa inyong lingkod, salamat din po sa kanyang amo, na binigyan mo rin po sila ng pagkakataon na magpaalam ako sa kanila. Binigyan mo sila, Lord, ng kaalaman din na pahintulutan nila ako. Patuloy mo ding i-bless ang aking mga amo, maging man ang BR na ito, sa aming resident pastor Mel Perawitanon, sa aming mga admins, Lord, brother mo, Sister Bunsay, Sister Geraldine, hallelujah, Sister Popcorn, Sister Angel, brother mo, hallelujah, at ganun din po, Lord God, Sister Ruby, Sister Ramila, Panginoon, Sister Isa, hallelujah, brother Dustin, hallelujah, Lord, and Sister Cruz, hallelujah, Sister hallelujah, Sister Baby Love or Sister Hazel, Panginoon. Patuloy pa po kayo, Lord, nakikilo sa kanilang mga kaluluwa, na mayroong pagpapakumbaba, mayroong pag-amin, mayroong pagkumbaba sa sarili, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na mamuhay kami, Lord, na punong-puno ng pride. Mawa ka sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Hallelujah. Na matuto kami, Lord, na ipakumbaba ang aming mga sarili sa inyong harapan. Kung kami man ay makoreksyonan, nandoon ang aming pagtanggap ng buong puso, buong pagsisisi, at hindi po kami lalayo sa iyo, Panginoon. Dahil lahat po kami ay gagamitin mo maging watchman sa aming mga kapwa, sa aming mga pamilya, Lord. Kaya gawin mo po kaming tapat, hallelujah, at maging kalugod-lugod po kami, Panginoon, sa harapan mo. Sa pagkakataon nito, Lord, salamat sa oras nito, Panginoon. Sa iyo namin itinataas ang BR na ito at siliwan mo po ito ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa oras nito, Lord, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan mo. In Jesus' name we pray, amen and amen. To God be all the glory, at salamat sa ating Panginoon. I love you all with the love of the Lord. God bless us all, mga kapatid. Salamat sa pagkakataon.